Praise God! Jesus is alive katulad ng kanyang mga salita at welcome po sa ating araw na pagpapala. Ako po si Pastor Mau, tayo po'y manalangin. Amang Diyos, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa opportunity na to na kami po ay makarinig ng iyong magandang salita. Salamat Lord sa message mo. Salamat Panginoon agad sa presence mo na patuloy naming nararanasan saan man kami naroroon ngayong oras na ito. Dalangin namin Panginoon na kami ay mapalakas at kami ay patuloy na maging matatag sa tulong ng banal na Espiritu sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kamusta po kayong lahat? At tunay nga sa panahong ito, wala ibang tayong pwedeng paghugutan ng ating tulong kundi ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang katagang sabi nga, in denial ka ba? Amen ba? Maraming mga tao sa mundong ito ay kadalasang in denial. Amen po. Merong mga bagay na siguro dinideny natin na katotohanan na hinaharap natin or mga bagay siguro sa buhay natin na minsan na alam na natin ito ay realidad pero hindi pa rin natin tinatanggap dahil in denial tayo. Ito po yung magandang paalala sa atin lahat ng Panginoon in Psalms 46 verse 1, in Psalms 46 verse 1, that God is our refuge and strength, our very present help in times of trouble. So magandang paalala ng Panginoon para po sa ating lahat that He is our refuge, our strength, amen po, and our present help in times of trouble. Marami po sa panahon na ito ay nag-aalinlangan kung saan sila hihingi ng tulong. Amen po ba? At ang katagang in denial po ay nangangahulugan ng pagtanggi na tatanggapin mo o kikilalanin mo ang katotohanan o ang realidad ng isang bagay na hindi ka nais-nais o masakit man. Madalas, ito po ay depensa natin o para maiwasan ang emosyonal na paghihirap. So dito ho, minsan, ang mga tao ay mahilig na gawin to o i-apply to sa kanilang mga buhay. Kaya minsan hindi natin nakikita ang galaw ng Panginoon o ang tulong ng ating Diyos sa ating mga buhay. Ang pangako po ng Panginoon na siya ho ang ating katulong kapag tayo po ay humihingi ng saklolo sa ating mga buhay, sa ating mga paghihirap, sa ating mga kumbaga parang lindol na hinaharap sa ating mga buhay. Ang Panginoon po ang ating kanlungan at ang ating katatagan ng ating loob. Kaya paalala ho ng Panginoon na kung tayo man po ay merong mga pinagdadaanan sa mga panahong ito or still in denial ka pa rin na hindi mo kailangan ng ating Diyos, kapatid, sa mga oras na to, wala ka ng iba pang matatakbuhan kundi ang ating Panginoong Diyos na siya ay buhay at buhay magpakailanman. Bakit po kailangan natin ng tulong ng ating Panginoong Diyos? Dahil number one, ang tulong po ng ating Diyos ay na ating kalakasan o nagbibigay sa atin ng kalakasan. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ngunit sinabi sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa iyong kahinaan. So doon po ay sinasabi at pinapangako sa atin ng Panginoon na ganap ang kanyang kapangyarihan sa panahon na tayo po ay napangiinaan. So merong realidad o merong mga bagay na katotohanan na sinasabi ng Panginoon na minsan po sa buhay ho natin tayo po ay mapanghihinaan o tayo po ay dadaan sa tayo po ay mawawala ng pag-asa o pagkakataon na ikaw ay malulungkot. Pero paalala ng Panginoon para po sa atin lahat na sapat ang biyaya ni Lord. Sapat po ang grace ni Lord para po sa ating lahat. Na yung biyayang yun po yung nagtatawid sa atin para tayo po yung magtagumpay sa ating mga buhay. We cannot do it on our own. Tandaan mo at tandaan nating lahat, hindi po natin kaya na harapin na mag-isa ang buhay natin. Kailangan po natin ng ating Panginoon. Kailangan po natin ng kanyang biyaya sa ating mga buhay na kung saan sa biyaya ng Diyos tayo po ay patuloy na pinapalalahanan at pinagtatagumpay ng Panginoon dahil alam niya na tayo at ako ay hindi natin kaya na mag-isa lang tayo. We need God. We need Him. Every day in our lives, kailangan makilala natin saan ba tayo hingi ng tulong. Ang tulong natin ay nanggagaling sa ating Diyos. At pangalawa ho, ang tulong ng Diyos para ho sa ating lahat ay perpekto. Ito po'y ganap at perpekto. Ang paalala ng Panginoon na kung saan man meron pa nag-aalinlangan sa inyo na hindi humingi ng tulong sa ating Panginoon, ay kapatid, namimiss mo ang magandang plano ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Kapag tayo po ay nag-aalinlangan at in denial tayo na hindi ko kailangan si Lord,
Kailan ko ba kakailanganin sila? Saka na kapag nasa bingit na lang ako ng kamatayan or saka na kapag wala na talaga akong choice, saka na lang ako hihingi ng tulong sa Panginoon. Kapatid, ito po'y pagpapaalala sa atin ng Panginoon na huwag kang matakot, huwag kang manlupaypay dahil ang Panginoon, ang Diyos na sasama sa iyo sa lahat ng panahon. So dito ho ay pinapaalala ng Lord that His plan ay perfect sa ating mga buhay. Siguro sa mundong ito, plano tayo ng plano, gawa tayo ng gawa ng mga bagay, o kaya tayo po ay nag-e-experiment pa ng mga plano sa buhay. Kay Lord, napakaganda ng plano ng Panginoon para sa ating lahat. Bakit hindi po natin ito tanggapin sa ating mga buhay? Bakit hindi po natin ito hayaan na mag-manifest at patuloy na makita sa ating mga buhay ang plano ng Panginoon para sa ating lahat? Kaya kapatid, paalala ng Panginoon, huwag ka na mag-isip pa ng iba pang plano. Ang plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin ay napakaganda, napakainam. Ito ay walang halong kapahamakan, walang halong kumbaga pag-aalinlangan at walang halong kalungkutan. Ang pangako ng Panginoon at ang plano ng Diyos ay ganap at laging maganda para sa ating mga buhay. At tandaan natin, ang tulong ng Diyos ay nagbibigay lagi sa atin ng tagumpay bilang mga anak ng Panginoon na nanampalataya sa Kanya. So dito sinasabi ng Panginoon in Romans chapter 10 verse 11, sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Amen po. Ilang beses ka na ba napahiya? Ilang beses na ba tayo napahiya sa mundong ito? Ilang beses na ba tayo na kumbaga na ituring natin yung mga sarili natin na parang, ganun pala yung pakiramdam na mapahiya. Di ba? Alam niyo yung pakiramdam na mapahiya ay napakasakit yan. Amen po ba? Parang maraming mga tao nakatingin sa iyo, mapapahiya ka sa maraming tao, mapapahiya ka sa taong nirerespeto mo, sa taong binibigyan mo ng kumbaga respeto. Pero ang Diyos, paalala ng Panginoon, kapag ikaw ay nagtiwala sa Kanya, hindi Kanya ipapahiya. Amen po? Kaya kung ano man ang mga pangako ng Panginoon para sa iyo, maniwala ka, kaya ni Lord yan. Kaya ng Panginoon. Estudyante ka man, nag-aaral ka lang, or kaya sa first year ng iyong pag-aaral bilang kolehiyo ay nahihirapan ka, tandaan mo, 4 na taon lang yan, makakatapos ka rin. O ikaw man ay isang simpleng nanay, even po ba na nasa loob lang ng tahanan, na feeling mo ay kumbaga walang nakaka-appreciate sa iyo, walang nakakakita ng mga mabubuti mong gawa. Tandaan mo, ang Panginoon ay kitang-kita lahat ng mga mabubuti mong ginagawa para sa iyong pamilya, na alam natin na ano man ang ginagawa natin sa kapwa natin ay ginagawa natin sa ating Diyos. Ikaw man ay ganun ang sitwasyon mo, tandaan mo, ang Panginoon, He is the same God. Amen po. Ng mga taong busy, ng mga taong maraming ginagawa, o ng mga taong nasa corporate, siya rin ang Diyos natin kahit nasa tayo po ay nasa ating mga tahanan. Pinagpala ka, kapatid. Or kaya ikaw ay nakaramdam sa trabaho mo na napahiya ka dahil ginagawa mo yung tama. Tandaan mo, ang Diyos mo ang laging baback up sa iyo habang ikaw ay nagtitiwala, hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Sa panahon man nito, hindi mo kayang ipagtanggol ng sarili mo, pero sabi ng Diyos, ako ang iyong tagapagtanggol at hindi kita pababayaan. So pangako ng Panginoon yan. Kahit sa ating mga negosyante sa panahon na to, ikaw man ay nagde-decrease ang iyong sales, nagde-decrease ang iyong disposals, nagde-decrease ang lahat ng mga pasok ng pera. Tandaan mo, hindi ka ipapahiya ng Panginoon. This year, 2025 is a double grace para sa ating Panginoon. This is a double favor para sa ating Panginoon. Mararamdaman mo na ang pagsagot ng Panginoon sa iyong mga panalangin, doble. Amen po. At yan po ay pagpapakita ng Diyos na hindi niya tayo pinapahiya. Kaya kung ikaw ngayon ay in denial pa rin na, Lord, ano bang gagawin ko? In denial pa rin ako na parang feeling ko ito yung problema ko. Feeling ko lang, pakiramdam ko na ito ay problema ko. Pero hindi pa rin kita kailangan, Lord. Hindi. Talagang meron kang hinaharap. Huwag ka na maging in denial. May hinaharap ka, maniwala ka na ang solusyon dyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. So tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat
sa opportunity na to, na kami po ay maniwala, Panginoon o God, na meron kaming mga kanya-kanyang hinaharap sa aming mga buhay. Pero Lord, alam ko, sa bawat hinaharap namin, nandun ka, Panginoon. Kasama ka namin, Panginoon o God, na alam namin hindi mo kami pinapabayaan habang kami po ay nagtitiwala sa inyo. Hayaan nyo na maging maayos ang aming puso at isipan, na kung meron man lugar ng pag-aalinlangan, kung meron man lugar ng tatanong, o meron man lugar, Lord o God, na kami ay nagagalit, Panginoon o God, bakit ito ay nangyayari sa aming mga buhay. Panginoon, ingatan niyo po ang aming puso at isipan, na makita namin lagi, Lord, na ikaw ang aming Diyos na buhay at ikaw ang makapangyarihan Diyos. Salamat, Lord, sa opportunity na to, na kami ay patuloy na magtiwala sa inyo. Salamat sa kasagutan sa aming mga panalangin, Panginoon, at salamat, Panginoon, sa maganda mo at perpekto mong plano para sa aming lahat. Salamat din, Lord, sa biyaya mong nag-uumapaw sa aming mga buhay. Lord, ikaw ang aming kailangan, ikaw lang ay sapat na, at ikaw ang aming tapat na Diyos, at alam namin sa lahat ng Panginoon, sa lahat ng panahon, ikaw ang aming pagkakatiwalaan. Lord, thank you, Lord, for answered prayers, for miracles, and salvation today, Lord, sa lahat po ng mga nanonood na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. At dyan po nagwawakas ang ating araw na pagpapala. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless you. Bye-bye.